Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na, kabi-breaking lang po mga kabida, ito pong balita na kung saan naglabas na po ng listahan ito pong Department of Justice o DOJ dito ho sa mga personalities po mga kabida na inirekomenda po ng National Bureau of Investigation para ho sa prosecution and case build-up mga kabida. Nasa 21 personalities po ito. Okay, ang nasa listahan po mga kabida. Ang nakapagtataka lang po mga kabida, wala ho dito yung pangalan po ni dating House Speaker Martin Romualdez po. Okay? Ito babasahin ko lang po ito pong press statement po ng DOJ. Alright? Ang sabi po dito, Department of Justice o DOJ today confirms that on the strength of sworn affidavits executed before the DOJ and the NBI, the National Bureau of Investigation o NBI has recommended the prosecution of the following individuals for case build-up with the National Prosecution Service o NPS. Ayan, ito po yung mga pangalan po 21 individuals po ito mga kabida. Number 1 po, ito hong si Congressman Zaldico, Senator Francis Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, and then Elias Beng Ramos, Elias Mina, dating Undersecretary Mary Mitzi Lim Kahayon Uy, and then Mr. Maynard Ngo, itong sinasabi pong benefactor daw mga kabida ni Senator Chis Escudero, and then former Senator Ramon Bautista Bong Revilla Jr. Alright, and Miss Carlene Villa, Undersecretary Roberto Bernardo, okay, Engineer Henry Alcantara, Mr. John Carlo Rivera, Miss Linda Victoria Macanas, Mr. Juanito Mendoza, CPA, and then Miss Sally Nicolas Santos, Mr. Jesse Mahusay, Elias Andre Balatbat, Engineer Bryce Erickson Hernandez, Engineer JP Mendoza, and of course Engineer RJ Dumasig. Ito yung 21 individuals po na nasa listahan po ng DOJ mga kabida. Okay? Kagaya na sinabi ko po, hindi ho naisali po dito si dating House Speaker Martin Romualdez po, mga kabida. Understandably, kasi po, ang kanilang source po dito, ito hong sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, okay, Henry Alcantara, at maging ito pong si dating Undersecretary Roberto Bernardo, na naging testigo po kahapon mga kabida. Hindi po dito napabilang yung testimony po, okay, ni Sergeant Orly Godesa, yung dati hong security consultant po ni Congressman Zaldico, mga kabida, na naging surprise witness po ni Congressman o ni Senator Rodante Marcoleta po, mga kabida, kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayon. So, eto, yun yung naging sagot dun po sa mga katanungan kung bakit hindi po naisali ang pangalan ni Romualdez. Hindi ho kagaya ng sinabi po kahapon ng NBI na nagrekomenda po sila for filing of complaints against 3 individuals, including Romualdez, Escudero, and former Senator Nancy Binay, mga kabida, for possible indirect bribery, malversation of public funds, and of course violation po ng Graft and Corrupt Practices Act po, dahil sa testimony po mula kay dating DPWH Secretary Bernardo, mga kabida, So yun, titingnan po natin, ang tanong lang po dito, bakit wala ho si Nancy Binay? Kasi kabilang po si Nancy Binay doon ho sa naging testimony po, nabanggit doon sa testimony po mga kabida, ni Undersecretary Roberto Bernardo, mga kabida. Okay?
Now, although ito for case build up pa po ano and recommendation for prosecution, depende po ito ano sa magiging resulta po ng evaluation. Okay? Pag sinabi pong case build up, ibig sabihin po diyan mga kabida, hindi po sila stick doon ho sa kung ano man yung mga ebidensyang nasa possession po nila, no? So posible hong they are welcoming evidences ano or pieces of evidence mga kabida na posible hong makarating po sa kanila. Depende po 'yan kung sino yung pupunta sa kanila po mga kabida in order to submit pieces of evidence ano against these people ano laban po dito sa mga personalidad na ito. Okay? Matindi sana yung testimony po ni Mr. Gudesa po ano against former House Speaker Martin Romualdez. Kasi mantakin niyo mga kabida. Sinabi po niya na mismo siya yung nag-deliver ano. Meron pong personal knowledge po ano. Okay? At hindi ho basta-bastang pera po kanyang i-deliver po doon ano sa bahay daw ni Speaker Romualdez ano. Diyan po sa may Taguig. Mali-maleta po mga kabida na pera. Okay? At bawat maleta daw nasa 48 to 50 million pesos po ano ang laman. So kung tutuusin po matindi po 'yon. Okay? Kung totoo yung sinabi po ni Gudesa po pwede hong pumasok sa plunder po 'yon ano mga kabida. Hindi lang doon sa malversation of public funds. Pwede hong sa plunder po 'yon. Kaso lang hindi lang po isinali yung testimony po ano kasi may narinig ako kasi ano na meron dang problema doon ho sa affidavit po ni Mr. Gudesa. Although meron pong notarial signature po ano mga kabida yung affidavit pero parang questionably daw ano. Kaya nga siguro isa din 'yon sa mga consideration kung bakit hindi po nila isinali po ang testimony ano affidavit po ni Gudesa po mga kabida against former House Speaker Martin Romualdez po ano. So itong si Ko bakit napabilang po dito kasi hindi lang po si Gudesa po ang nagbanggit ng pangalan po ni Ko ano mga kabida. All right? Binanggit na po siya sa mga previous witnesses po ano. So parang naging common denominator po itong si Ko mga kabida kaysa dito ho kay Romualdez. Alright? So abangan po natin to mga kabida. Ang sa atin lang po dito sana po itong National Prosecution Service po maging tapat po sa kanilang trabaho dito ano at they will decide this evaluation mga kabida according to the merits of the evidence ano the merits of the evidence mga kabida na nasa kanila pong posisyon ano kasi again ito po ay welcome po yung mga ebidensya po dito gaya ng sinabi ko po mga kabida and this is a case build up so hanggang ngayon naghahanap pa rin sila ng panibagong ebidensya po aside doon ho sa kanilang ebidensya na nasa kanilang posisyon mga kabida in order to strengthen the case. Ang importante lang kasi dito mga kabida kailangan hong tumayo yung kaso ano mga kabida sa korte. And yung mga pieces of evidence po mga kabida na makukuha po ng prosecution at with the current evidence na nasa kanilang posisyon po should warrant conviction mga kabida. Yun yung importante po doon ano. Okay? So abangan po natin to. Malay natin, baka in the coming days, may mga bagong ebidensya po that would link the former speaker, ano, mga kabida, sa maanomaliang flood control project po, ano. Okay? Mga proyekto po mga kabida ng Department of Public Works and Highways na sinasabi po nila ginawang gatasan daw ng mga kontraktor, mga opisyal po ng DPWH at maging mga politiko, ano, mga kongresista at senador, mga kabida. Okay? So abangan na lang po natin to kung hanggang kailan ito pong investigasyon po at yung rekomendasyon na sasampahan po ng kaso at sino-sino po sila. Hanggang dito lang ba ito, mga kabida? Itong 21 personalities? O pwede itong madagdagan po, ano, mga kabida? Ang interesado po ng publiko po dito, okay,
hindi lang itong 21 individuals, ano? Ang pinaka-importante ho dito, yung mastermind talaga, mga kabida. Sino talaga ang mastermind dito ho sa corruption, sa flood control projects, mga kabida. Yun yung aabangan po natin. And hopefully, meron pong balls, ito pong DOJ, NBI, na i-link ito pong mastermind na ito, mga kabida, no? So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.